Magandang gabi sa lahat. Tayo po ay manalangin at inaanyayahan ko po kayo na gusto yung lahat. Tayo po ay lumulog sa Panginoon. Mapagpalang Diyos naming Ama, muli sa gabing ito, kami po ay pupuri at papasalamat na muli kami ay magkaroon ng gawain sa aming iglesia, sa aming pong midweek service and prayer meeting. Hiningi po namin ang iyong pangunguna sa lahat po ng gawain sa gabing ito, higit sa lahat, sa pagbabahagi ng salita na maging daluyan po ito ng biyaya at pagpapala ng bawat isa narito sa loob ng iglesia at maging naroon sa kanilang mga tahanan, nanonood at nakikinig. Ikaw po nawa ang maghanda ng aming mga sarili, aming puso, lalo na pakinig na yung salita. At dalayan ko po, Panginoon, na ang banal na Espiritu ang patuloy na kumilos sa bawat isa at maging sa akin, Panginoon. Ang lahat ng ito ay aking tinatagbilit pinasalamatan. Pangalan po na anak na si Jesus. Amen. Manatili po tayong nakatayo para sa ating pag-awit. Magandang gabi po sa bawat isa. Good evening po! Ayun, welcome po sa ating pananambahan ngayong Wednesday. Tayo po'y magpuri sa ating Panginoon. He is exalted! He is exalted, the King is exalted on high. I will praise Him. He is exalted, forever exalted, and I will praise His name. He is the Lord, forever His truth shall reign. Heaven and earth rejoice in His holy name. He is exalted, the King is exalted on high. He is exalted, the King is exalted on high. I will praise Him. He is exalted, forever exalted, and I will praise His name. He is the Lord, forever His truth shall reign. Rejoice in His holy name. He is exalted, the King is exalted on high. He is exalted, the King is exalted on high. Sa pong awitin, count your blessings. When upon life billows you are tempest-tossed, when you were discouraged thinking all is lost, count your many blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord hath done. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God hath done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God hath done. Are you ever burdened with a load of care? Does the cross seem heavy you are called to bear? Count your many blessings, every doubt will fly, and you will be singing as the days go by. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God hath done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God hath done. When you look at others with their land and gold, think that Christ has promised you His wealth untold. Count your many blessings, money cannot buy your reward in heaven or your home on high. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God hath done. Count your blessings,
Name them one by one. Count your many blessings, see what God hath done. So amid a conflict, whether great or small, do not be discouraged, God is over all. Count your many blessings, angels will attend. Help and comfort give you till your journey's end. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God hath done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God hath done. Amen. Isa rin pong blessing na nandito tayo sa sambahan ng ating Panginoon para magpuri sa Kanya. At atin din pong batiin ang isa pang blessing ng Panginoon, ang kapatiran. Habang ating inaawit, ito ang araw. Ito ang araw na gawa ng Diyos, na gawa ng Diyos. Tayo'y magsaya at purihin siya, Ito ang araw na gawa ng Diyos. Tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw na gawa ng Diyos. Ito ang araw na gawa ng Diyos, na gawa ng Diyos. Tayo'y magsaya at purihin siya, Ito ang araw na gawa ng Diyos. Tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw na gawa ng Diyos. Amen. Kung inyo na pong nakamayan at nakamusta ang bawat isa, maaari na po kayong magsipong lahat. Kamusta po yung past few days nyo? Yung mga nakarang araw, punong-puno ba ng pagpapala galing sa Panginoon? Amen. So expect po namin sa Sunday na maraming testimonies. Since maraming pagpapala sa Panginoon. Pero kidding aside po, tunay nga po na bilang mga miyembro ng ating iglesia, napaka-blessed po natin talaga. Kasi meron tayong iglesia ngayon, meron tayong Bethany Baptist Church na pinupuntahan, nakakapagpanalangin ng sabay-sabay, nakapag-fellowship, napagkamustahan, natuturuan ng maayos ng ating pastor. Kaya lahat po ng mga bagay na yan ay dapat nating pasalamatan sa ating Panginoon. At ngayon naman po, sa pagdako naman po ng activities ng gagawin natin sa mga susunod na araw. Sapagkat itong mga activity na po ito, hindi po gawain lang ng church, gawain po ito ng ating Panginoon. Kaya po inaasahan ng pakikisa ng bawat isa, ang panalangin ng bawat isa upang maging matagumpay itong mga gawain na ito. So sisimulan ko po ito sa ating ginagawa every morning, ang Daily Bible Blessings. Ito po ay pinopost ng mga aral na ni Pastor Evies. Pinopost po ito sa ating group chat, sa YouTube channel at saka sa ating Facebook page. So wala pong dahilan para ma-miss natin yan. Then, syempre, tuwing Wednesday po, meron po tayong midweek service and prayer meeting. Ngayon pong 7 p.m., kasabay po ito ng papalabas din sa Facebook Live. Syempre, every Sunday, meron po tayong Sunday worship service. Nag-start po ito ng 9 a.m. Hindi po 9:01, 9:05, 9 a.m. po. Kaya dapat po nandito na tayo ng mga before 9 para nakaprepare na tayo sa pagpuri sa ating Panginoon. Sa susunod na linggo po, ngayong linggo pala, July 7, ang ating tema po ay Magmahalan bilang magkakapatid. Ito'y matatagpuan sa Roma, Kapitulo 12, Gs. Then panawagan din po sa ating mga members ng choir. So, tuwing Sunday po, meron pong practice ng 1 p.m. to 2 p.m. dito sa ating church auditorium. And Adult Sunday School naman po, every 3 p.m. naman sa Begonia Room. Then meron din po tayong Gawi Cubao at ang kanilang weekly na activities ay from every Wednesday and Saturday, meron pong Bible studies and then tract distribution naman and BKBC every Saturday.
Then last week po, since last Sunday ng buwan, tayo po ay nagkaroon ng special mission gift giving at ito po ay dinadaos natin tuwing katapusan po ng buwan. So wag po natin kalimutan yan. Then meron din po tayong Lord's Supper. Parehong araw din po yan, katapusan ng bawat buwan. Yun po yung mga announcements of activities natin at muli ko pong hinihiling ang bawat isa na magsitayo. Uulit-ulitin. Uulit-ulitin kong awitin sa iyo mga pasasalamat at papuri sa hari ng mga hari, ang Diyos noon, ngayon at sa habang panahon. Uulit-ulitin ko, O Diyos, na awitin ang kahanga mong gawa. Ulit-ulitin kong ipahahayag sa iyo ang nag-uumapaw na damdamin ng pag-ibig kong hain sa labis mo pagmamahal na hindi magpapagal kahit na di matumbasan sa kawalan ay sasabihin mahal kita. Pagsamba at papuri ay para sa iyo, bilang pasasalamat, handog ay buhay ko. Pagsamba at papuri ay para sa iyo, at hindi magsasawang ulit-uliting itaas ang ngalan mo. Ulit-ulitin kong awitin sa iyo mga pasasalamat at papuri sa hari ng mga hari, ng Diyos noon, ngayon at sa habang panahon. Uulit-ulitin ko, O Diyos, na awitin ang hanga-hanga mong gawa. Uulit-ulitin kong ipahahayag sa iyo ang nag-uumapaw na damdamin ng pag-ibig kong hain sa labis mo pagmamahal na hindi magpapagal kahit na di matumbasan sa kawalan ay sasabihing mahal kita. Pagsamba at papuri ay para sa iyo, bilang pasasalamat, handog ay buhay ko. Pagsamba at papuri ay para sa iyo, at hindi magsasawang ulit-uliting itaas ang ngalan mo. Pagsamba at papuri ay para sa iyo, bilang pasasalamat, handog ay buhay ko. Pagsamba at papuri ay para sa iyo, at hindi magsasawang ulit-uliting itaas ang ngalan mo. At hindi magsasawang ulit-uliting itaas ang ngalan mo. Amen. So maaari na po kayong magsupungla. Yun po. Ngayon naman po atin pong ihanda ang ating mga puso't isipan sa pakikinig at pag-aaral ng salita ng ating Panginoon, na ito po ihahayag sa atin ng tagapagsalita ngayong gabi na si Brother Conrad Castillo. Magandang gabi po at salamat po sa bawat sa atin. Tayo po naman ay dadako sa pag-aaral ng salita ng Panginoon at naway ito po ay maging biyaya at pagpapala po sa bawat isa, at makita po natin
mapaalalahanan tayo mula sa salita ng Diyos ang ating pangangailangang espiritual sa gabi pong ito. Ang ating pong paksa sa gabing ito ay may pamagat, God knows His own. No? God knows His own. At babasahin po natin ang isang talata lang po sa 2 Timothy chapter 2 verse 19. At inaanyayahan ko po kayong tumayong lahat para po sa pagbasa ng salita ng Panginoon. 2 Timothy chapter 2 verse 19. Okay? Ating pong basahin ito. Handa? Basa. Gayunmay ang matibay na pinagsasaligan ng Diyos ay nananatili na may tatak nito. Nakikilala ng Panginoon ang mga kaniya at lumalayo sa kalikuan ang bawat isa na sumasambitla ng pangalan ng Panginoon. Panandali po tayong dumulog sa Panginoon. Pasalamat. Ama, muli sa iyong kapurihan at kalatian sa gabing ito, hiningi po namin ang iyong pangunguna, lalo sa paghayag ng salita. Ikaw po magbuka ng aking mga labi at maging daluyan po ako ng biyaya ng bawat isa. Hindi lamang na narito sa loob ng iglesia, kundi naroon sa kanilang mga tahanan, nanonood, nakikinig mula sa iyong salita. At naway ito ay amin pong bigyan ng lubos na pag-unawa at sa gayon, Panginoon, ay lubos po namin na tanggapin, kilalanin na ikaw ang siyang nakakaalam, nakakabatid sa aming pong buhay. Salamat po sa lahat ng ito, sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay, magsipo na po tayong lahat. God knows His own. Ayan po, 2 Timothy chapter 2 verse 19. At isa pong trivia is tungkol dun sa isang ibon. Ito nabasa ko lang to, dun sa isang basahin. Itong ibon na Guillemot. Palagay ko hindi familiar sa inyo to, itong ibon na ito, Guillemot. Guillemot. Ito po isang maliit na na ibon. At siya po ay nananahan doon sa ibabaw ng mga bitak ng bundok sa may tabing dagat. Ibig sabihin, mataas po. At dahil po sa kanilang dami, kasi ang kanilang kinabubuhay doon sa sa dagat sa isla, kaya malapit po sila doon sa ocean. At doon po sa kanilang ilalalagyan, napakarami po nila. Crowded, sabi nga, doon sa isang lugar. At yung female ay nangingitlog po ito, katabi lang nung karamihan, nung kanyang mga kapwa ibon. Close to each other, at kung saan sila nakatayo, doon na po sila naglelay ng egg, At alam nyo ba, ang kamangha-mangha sa ibon na ito, kahit na yung mga kanilang itlog, pag halu-haluin mo, alam niya kung alin yung itlog niya. Di ba? Isang pambihirang po yan, Makakuha tayo ng isang magandang ehemplo patungkol po sa ating Panginoon. Sa kabila ng kay dami natin, na nakakilala sa Panginoon, ay lubos po tayong kilalang kilala. At naway, bawat isa po sa atin, hindi lang dito, maging sa tahanan. Nanaway kung di man nila lubos na kilala ang Panginoon, sila po ay malayo sa Panginoon. Tandaan po, malayo po sila sa Panginoon. At sa ating pong pag-aaral, ay gusto ko pong ibahagi, yung tatlong paksa, tatlong bagay. Unang-una nga po, tungkol sa ating pong kalagayan bilang mga mananampalataya. Unang-una nga po,
Just sa first, sa 2 Timothy 2:19, yung unang bahagi, sabi diyan, yung stand firm on solid rock. Stand firm on solid rock. Yan po yung isang bagay kailangan natin. Sabi diyan sa 2 Timothy 2:19, gayon man, sabi rito, gayon may ang matibay na pinagsasaligan ng Diyos ay nananatili. Ay nananatili na may tatak nito. Isang bagay po na gusto kong maunawaan natin, tayo bilang mga nilalang ng Panginoon, hindi naman kagad nung tayo sinilang, alam na natin yung kalagayan natin, kundi merong mga tao na ginamit sa atin upang magbahagi ng salita ng Panginoon. At ako, maraming bagay, maraming paraan, maraming tao ang ginamit sa akin bago ko nakilala ang Panginoon. Kailangan kasi, sabi nga, yung isang contractor o wise builder, bago siya magtayo ng kanyang gusali man o tahanan man, kailangan ito ay solid foundation. Matibay, matibay po. At sabi nga dyan sa Matthew, Matthew chapter 7, verse 24, sabi dyan, kaya't ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito, at ginaganap, ay matutulad sa isang taong matalino. Sa isang taong matalino na itinayo ang kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Okay, At pinag-isipan ko yan, At yung bagay na yan, At sa ating pong kapaligiran sa buong mundo, ay meron tayong mga kamangha-mangha ding mga construction, di po ba? Katulad ng, siguro, napag-aralan na rin natin to sa school. Yung Empire State Building, Yung Empire State Building. Bagamat hindi siya yung pinakamataas na building, na nakatayo sa mundo, Pero po siya ay kinikilala na pinakamahusay maganda ang pagkakagawa. At siguro sa atin lang dito, Kasi ito, sabi diyan ay 103 floors. Biro niyo 103 floors. Napakataas nung building na ito. At dito lang yung sa may tapat lang ni yung kay Mulak, yung bagong gawa diyan. Talagang titingalain mo para makita mo yung itaas Ano pa kaya ito, 103 floors. Napakataas at nakakatakot. Siguro, kung nasa ibabaw ka at ito ay lumindol. Pero, ika nga, mula pa noon, kailan po ito ginawa? Sabi diyan ay 1930. At napakabilis po ng pagkakayari. 1930, 1931, buo na po yan. Napakabilis, Kaya nga po, kung tawagin to skyscraper, dahil ito ay napakataas. Kasi pag sinabi natin skyscraper, sabi doon sa nabasa ko, mula 10 floors, 20, matatawag na natin skyscrapers po yan. Ito po talaga napakataas, ngunit ito'y lumaban. Sa anumang dilubyo na dumating, di ba? Yung mga lindol, bagyo, nanatili po itong nakatayo. Bakit? Ito ay nakatayo sa bato. Bagamat ito ay napakalalim pagkakahukay at merong mga bakal. Kaya kita po nyo naka-erect siya. Yung kanyang ganda ay makikita po at nananatili. Kaya nga po tayo bilang mga manampalataya ay dapat tayo ay nakatungtong sa solid
foundation. Sino ba yung solid foundation natin? Walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Ano, sabi po dyan sa Matthew 21. Wala dyan, Wala po dyan. Matthew 21:42, Ito po ay, kung titingnan natin dyan sa tingnan po natin yung mga talata na yan. So Matthew 21, merong mga talata po na hindi ko na nailagay, Matthew 21, verse 42. At ganito po ang banggit, sabi diyan. Matthew 21, verse 42. Sabi diyan, sinabi sa kanila ni Jesus, kailan may bagay hindi nyo nabasa sa mga kasulatan? Ang batong itinakwil ng nagtatayo ng gusali, ang siya ring ginawang pangulo sa panulok. Ito'y mula sa Panginoon. At ito'y kagilagilalas sa harap ng ating mga mata. At nakita naman natin, nung si Christ po ay nagsimula ng kanyang ministeryo, hindi lang yung mga leader ng mga relihiyon ang nag-reject sa kanya, maging yung mga kapwa niya, Hudyo, kanyang kababayan. Ngunit hindi nila alam, ito pala ang talagang ipinagkaloob ng Diyos. Upang tayo ay matayo doon sa solid rock. Upang hindi tayo matinag sa anumang dilubyo o bagyo na dumaan man sa buhay natin sa mga bagay na espiritual. At nawa ay ito'y maging isang paalala po sa bawat isa sa atin. At sabi nga po dyan sa Ephesians 2:20, ito pong ating kinatatayuan, dapat ito ay doon sa rock, doon sa solid rock. Sabi diyan, na mga itinayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol at ng mga propeta, na si Kristo Jesus din ang pangulong bato sa panulok. Kasi yun yung ika nga nag-uugnay, duduktong doon sa magkabilang wall, at yan yung nasa ibabaw. At hindi lamang po yun, sabi nga ay ito yung batong panulok, kaya ang ating pong buhay, we should build our life on His Word. Build yung ating buhay sa salita ng Diyos on His Word, and build His Word in our lives. Kita nyo, Hindi lamang tayo nakatayo doon sa kanyang salita, kundi ang salita doon tayo, ika nga, ay lubos na pinakapundasyon. At napakahalaga po na hindi lamang sa ating pong buhay ay kasi may binanggit dito sa ating pong mga ating binasang talata, dapat ay tayo ay matuto sa isang taong matalino. At walang iba po kundi sa pamantayan ng ating buhay mula sa salita ng Diyos. Kaya hindi lamang po ika nga ito ay ating pinakikinggan. Dapat tayo ay may maging mga responding disciples at taga-tupad. Sapagkat tayo po ay dadanas sa mga storms of life. Alam po natin yan. Maraming mga bagay na dumadaan sa buhay natin na kung minsan ay halos mandupaypay tayo, halos bumaksak tayo. Ngunit, ito yung magbibigay sa atin ng patuloy na lakas.
At sabi nga dyan sa James chapter 1, verse 22 at 25. Sabi po dyan, dadapat maging tagatupad kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili. Dito po, napakahalaga no, sa atin, di ba? Sa pang-araw-araw nating buhay, lalo na yung mga namamasukan, trabaho, nag-o-office, mga estudyante, di ba tayo ay naglilinis ng ating sarili, di po ba? Araw-araw naliligo tayo, di po ba? At pagkatapos nating maligo, humaharap tayo sa salamin. Bakit kailangan tayo tumingin sa salamin? Upang makita natin ang ating sarili kung maayos na. Ganyan din ang salita ng Diyos. Matapos natin itong mapakinggan, ay dapat ito ay atin pong ina-apply sa ating buhay. Kaya nga kailangan natin ang salita ng Diyos eh. Kasi hindi tayo perfect. Hindi tayo perfect eh. Kahit na tayo mga Kristiyano na, kumisan, lumilis tayo sa takbo ng buhay na nais ng Diyos. Di po ba? Lumilis tayo eh. Imbis na direksyon natin ay tuwid, tayo ay nadadala kumisan sa takbo ng sanlibutan. Nakikita natin, di po ba? Ang sanlibutan sa paligid natin. Kaya kung di tayo nagiging maingat, tayo po ay madadala sa agos ng mundo. At yan yung sistema na pinangunahan. Sabi ko nga, di ba nakaraang aking pagtayo dito, ang diablo na nandyan, halos lahat ng system ng lipunan ng mundo ay nariyan siya para ang tao ay mailigaw. Kaya tayo po maging kaingat tayo, no? Sa verse 25, kaya sabi niya, ngunit ang nagsisiyasat ng sakdal na kautusan, ang kautusan ng kalayaan, at nanatiling gayon na hindi tagapakinig lamang, tagapakinig na lumilimot, kundi tagatupad na gumagawa ay pagpapalain ang taong ito sa kanyang ginagawa. Kita nyo, no? Pagpapalain tayo. Kasi tama yung ating direksyon. Meron tayong sinusunod. Meron tayong mapa. Meron tayong blueprint. Di ba? Pag nagtatayo ng bahay, kailangan merong blueprint na sinusunod. At naalala ko tuloy, may mag-asawa akong nakilala, no? Nasa abroad sila. Nagpatayo sila ng bahay dito sa may parting Antipolo, no? At hindi sila sabay na na nagbabalik bayan, umuwi dito sa atin. Pag nauna yung isa, yung lalaki, nakita niya yung kaayusan at meron siya hindi nagustuhan, ipababago yon. Ganyan din yung babae. Kahit na nabago na yung ibang bahagi ng bahay, pag umuwi siya, meron pa rin ipababago. Kaya wala pong ikang sapat na direksyon. Kaya kailangan talaga merong maayos na sinusunod. At ito nga, iniwan sa atin ang Diyos, yung kanyang salita, para hindi tayo maligaw. Hindi tayo lumihis sa layon po niya sa ating buhay. At isang mahalaga po, di ba, yung tayo ay magkaroon ng katiyakan ng langit dahil sa ating saving faith. Saving faith through the gospel, sa pamagitan ng mabuting balita o ebanghelyo ng kaligtasan. Ano sabi ng 1 Corinthians 15, 3 and 4? Sabi po diyan, sapagkat ibinigay ko sa inyo, una sa lahat ang akin namang tinanggap na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan, ayon sa mga kasulatan. Sabi po diyan, ibinigay ko sa inyo
una sa lahat, ang akin namang tinanggap. Ibig sabihin, naranasan niya na yun. Parang ano, di po ba? Naalala niyo yung mga salesman, mga naglalako, kung ano-anong mga bagay, di po ba? Halimbawa, mga sabon. Ganyan din tayo eh. Kung tiyak tayo, no, o nasubukan na natin, yung karanasan, lalo na sa ating pong buhay bilang mga manampalataya, yung pagbabago ng ating buhay. Siyempre, meron tayong lakas na ito ibalita at dalhin sa ibang tao. Yan po yung ating bahagi, no? Yan po yung ating bahagi. At verse 14, sabi nga, at siya'y inilibing at siya'y muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa kasulatan. At merong mga katibayan dito. Hindi lamang ito ay isinulat, ano? Kundi merong mga tao na nakakita nung ang ating Panginoon ay muling nabuhay. Bagamat merong mga lumabas na mga iba-ibang mga kung ano-anong balita, lalo na nakarating dun sa mga religious leader, at pinagbawalan nila, di ba, yung mga nagbabantay doon, sabihin nyo, ano, ninakaw ng mga alagad ang Jesus na yan para ipakita na siya ay muling nabuhay ay ikatlong araw. Ngunit, ito yung ating pamantayan. Sa 1 Corinthians 15, kung babasahin natin dyan, ay merong mga tao na nakakita sa Kanya at nagpakita siya. Hindi lamang dun sa mga alagad. Kaya masasabi po natin na 100% ang Panginoon ay muling nabuhay. Upang tayo man ay mawala sa buhay na ito, sa lupang ito. Kasi wala tayong ibang pamantayan para tayong ika nga maligtas kundi yung muling pag-abuhay ni ating Panginoon Hesus. Sabi nga, kung hindi siya nabuhay, yung ating pananampalataya ay walang kabuluhan. Di po ba? Yan yung pinag-aaralan namin noong nakaraan, Sunday School, muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. Kaya, sapat po ang ating pong katiyakan ng langit. Sapat po mula sa kanyang salita. At sabi nga sa Acts 4:12, di ba? At sa kanino mang iba ay walang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas, kundi tanging ang Panginoong Hesus. Kaya mapalad po tayo, no? Lalo na kay Tomas, di po ba? Sapagkat nung time na muling nabuhay ang Panginoon, siya ay nagpakita, di ba, doon sa mga alagad nung nagtitipon doon sa bahay. Bagamat si Tomas ay wala ron, at nang siya'y bumalik, ay ikinuwento sa kanya na ang Panginoon ay dumalaw at muling nabuhay. Hindi ako maniniwala, sabi niya gano'n. Maliban na makita ko yung butas sa kanyang palad, maisuot ko ang aking daliri. At hindi sa kanyang tagiliran. Hindi ako maniniwala. Ngunit, paglipas na 1 linggo, siya ay muling bumalik. Sabi nga, yung sarado, yung bahay. Ngunit siya ay nakapasok, bagamat sarado yung pintuan. At doon, ang sabi ng Panginoon, huwag ka nang mag-alinlangan. Sabi ganun kay Tomas, kundi manampalataya ka. Halika. Isuot mo ang iyong daliri sa aking palad at ang iyong kamay sa aking tagaliran. At doon lang siya naniwala. Kaya sabi nga ng mga talata na sumunod, mas mapalad tayo Bakit? Kapag hindi naman natin nakita ang Panginoon pero tayo ay sumampalataya. Mas mapalad po tayo. At magandang isang ehemplo po yung
Yung tao na nakapako, di po ba, doon sa kanan ng Panginoon, doon sa Calvary, di ba tatlo sila? Dalawang magnanakaw, napapagitnaan siya ng dalawang magnanakaw. At nilalait po siya nung nasa kaliwa. Sabi po sa kanya, kung ikaw talaga ang Kristo, ikaw ang tagapagligtas, bumaba ka. Iligtas mo ang sarili mo at gayon din kami. Ayun ano? Ngunit ano sabi ng isa? Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Sabi ng ganyan. Sa ating kalagayan. Sapagkat tayo, sabi niyang ganon, tunay na nagkasala. Dapat lang ang parusang ito. Ngunit sa taong ito, siya ay walang kasalanan. At siya humiling, di po ba? Anong sabi niya? Panginoon, alalahanin mo naman ako pagdating mo sa iyong kaharian. Meron siyang ginawang mabuti? Wala po. Bakit nasabi ng Panginoon yun? Na ipagsasama siya sa paraiso. Kasi nakita niya yung puso ng tao. Nakita niya. Kaya tayo po, bilang mga manampalataya, ay huwag tayo ika nga na maging mapagpili, lalo na sa mga tao na ating babahaginan ng salita ng Diyos. Ano man yung kalagayan na. Kapag siya man ay mapapahamak eh. Kaya ang kailangan po natin ay ating ma-deliver, maibahagi yung ating tinanggap. At sa gayon, sila man ay magkaroon ng pag-asa ng langit. Kaya dapat po talaga, una sa lahat, tayo nakakasiguro, sa unang step pa lang natin, ay tiyak na natin ang langit. Meron kasi mga tao na gusto kagad na doon sa sa itaas eh. Meron silang hinahakbangan. Pero pagdating doon sa dulo, baksak. Kaya tayo po nakakatiyak tayo kung atin pong kinilala, tinanggap ang ating Panginoon Hesus sa ating buhay, pinagsisihan natin mga kasalanan at kinilala natin na sa kanyang kamatayan, muling pagkalibing, muling pagkabuhay, ay sapat, di po ba? At tangi, sabi nga ni Pastor sapat para tayo ay maligtas. At pangalawa po, sabi diyan ay having a seal, sa unang bahagi yan, Balik po tayo sa ating pong mga talata, 2 Timothy chapter 2, verse 19, Sabi diyan, gayunmay ang matibay na pinagsasaligan ng Diyos ay nananatili na may tatak nito. Ayan, having a seal. At sa English, sabi diyan, nevertheless, the foundation of God standeth sure, having this seal. Ano ba yung mga tanda, na ating pong makikita nung ating kilalanin, tanggapin ating Panginoong Hesus? Tayo po ay, sabi diyan, ay pinananahanan ng banal na Espiritu. Sabi diyan sa Ephesians 1:13, marked by Spirit dwelling. Sabi diyan, na sa Kanya'y kayo rin naman, pagkarinig ng aral ng katotohanan ng Ebanghelyo, ng inyong kaligtasan, nasa Kanya rin naman, mula nang kayo'y magsisampalataya ay kayo'y tinatakan ng Espiritu Santo na ipinangako. At yan po ay automatic yan. Once na tinanggap, kinilala natin si Kristo sa ating buhay, pinagsisihan natin kasalanan, automatic siya ay mananahan sa ating puso, sa ating buhay. At yan ay merong manifestation. May kapahayagan yan. Di po ba? Ano po ba yun? 2 Corinthians 5:17. 2 Corinthians 5:17, may pagbabago sa ating buhay. Kaya mahahayag po ang bunga ng banal na Espiritu sa atin.
At kung titingnan po natin, sabi diyan sa verse Galatians 5:22 hanggang 23, sabi diyan, dadapat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, verse 23, kaamuan, pagpipigil, laban sa gayong bagay, ay walang kautusan. Kaya yan po ay mahahayag, Kaya merong ang isang tao na nakakilala sa Panginoon ng pagbabago ng kanyang buhay. At titingnan po natin, at hindi po lang yan, na pinili lang yung mga ilan para makamta natin yung bunga na yan. Kundi lahat po yan. Tingnan niyo sa doon sa English, Ephesians 5:22, ano po sabi diyan sa English? Ephesians 5:22, 23. Galatians pala yan. Galatians 5:22, sabi diyan, but the fruit, sabi rito, kung pagpapansinin natin, but the fruit of the Spirit. Ibig sabihin, nakita natin na ito ay singular lang, hindi plural. Walang S, di ba? Kaya lahat ng bagay na nabanggit sa verse 22 ng Galatians 5:22-23, yan ay makikita sa ating buhay. Kaya merong pagbabago sa atin. Ang tatandaan po natin yan. Lahat po yan, hindi lang yung pili o ilang bahagi lang na ibinigay sa atin ng Diyos, kundi lahat po yan. Kaya ang pagbabago ay malaki sa ating buhay kung tunay nating tinanggap ang Panginoong Hesus sa ating buhay. Kaya nga tayo ay, sabi nga dyan, ay being new creature, to the work of the Holy Spirit. At sa Galatians 5:25 ay ganito po ang sinasabi, if we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. Kasi kailangan pareho, di ba? Ang ating pong pagkilos, paghakbang. Kung ito tayo sa kaliwa at ito ang Holy Spirit tuwid, hindi po tayo makakalakad ng sabay, sa Banal na Espiritu. Iba yung ating gusto at ito yung katotohanan, nais ng Holy Spirit. Kaya pag-aralan po nating maigi ang pagkilos ng Holy Spirit. Alam natin kasi yan sa buhay natin Alam natin na tayo ay pinananahanan ng Banal na Espiritu. Unang-una nga yung pagbabago ng buhay natin. At may bunga, di po ba? Yung ating ating pagkilala sa Panginoon, pagtanggap sa Kanya. Yung ating karakter, mababago. At yung ating buhay, magiging maayos. At hindi lang tayo nagnanais na tayo lang ang maligtas, kundi tinitingnan din natin yung iba. Kasi yun yung layunin ng Diyos Kaya yun yung nag-focus sa atin para tayo ay mag-witness sa ibang tao. Kaya yun po yung ating layunin, At kung tayo po ay kilala ng ating Panginoon, kung kilala pala natin si Kristo, kilala kaya naman tayo ng ating Panginoon. Sabi diyan sa verse 19, pangalawang bahagi. Ano po ang sabi diyan? Balik tayo sa ating text, sa 2 Thessalonians, 2 Timothy 2:19. Ano po sabi diyan? Sabi diyan,
Nakikilala ng Panginoon, sabi rito, no, ang mga kanya. Ano, nakikilala. Kilalang kilala. Yan ang bawat tao na nakakilala sa Kanya, tumanggap sa Kanya. Kasi nga, sila ay merong tatak ng banal na Espiritu. Parang ano yan, di po ba? Sa mga rancho, di po ba? Sa mga malalaking mga alagaan ng mga hayop, sa mga probinsya, mga tinatatakan po ba, di ba? Tinatatakan yung kanilang mga hayop. Bakit merong tatak yun? Kasi, kung ito mga hayop na ito ay makaalpas, alam nila kung kanino. Gayon din tayo, no? Ang tatak natin yung Holy Spirit sa ating buhay. Kaya nga po, sa John chapter 10, yung tungkol dun sa sheep at shepherd, sabi diyan sa 10:3. Sabi diyan, binubuksan siya ng bantay pinto at dinirinig ng mga tupa ang kanyang tinig. At tinatawag ang kanyang sariling mga tupa sa pangalan at sila'y ihahatid sa labas. Yan po, yung kalagayan ng mga tupa, no? Sila po ay ginagabayan, papalabas, at ang mga tupa ay nakikinig sa kanyang shepherd. At ang mga tupa, sabi nga, dumidinig sa mga tinig noong shepherd. At siya ay dinadala doon sa pastulan. Kung babasahin natin yung di ba, yung Psalm 23, yung Good Shepherd, na sabi doon sabi doon sa verse 1, verse 1, sabi, He leadeth me beside the still water. He leadeth me in the paths of righteousness for His name's sake. Kung tayo po ay naliligaw, tulad din ng mga tupa, kasi ang mga tupa, ang kalikasan po niya, hindi po siya ay dumidepende sa kanyang sarili. Wala siyang kakayahan. Only depend to shepherd. Lalo na by by groups. Kapag ang isa ay nahiwalay sa kanila, walang direksyon. Kung siya mapaharap, lakad, takbo, hindi niya namamalayan na merong kapahamakan, merong bangin na kahulugan niya, merong mga mababangis na hayop na nakaabang sa kanya. Kaya kailangan po natin ang gabay ng ating Panginoon at ng banal na Espiritu. Kailangan po na tayo nakatiyak na hindi lamang si Kristo na nakakilala sa atin, but we know Christ intimately. Sabi nga dyan sa Matthew 7:23, ay hindi po niya ito itinataboy. Hindi po niya itataboy ang sino man nasa Kanya. At pangatlo po, departing from iniquity. Lumalayo sa mga kasamaan. Sa bandang dulo, 2 Timothy chapter 2, verse 19, sabi diyan, 2:19, lumalayo sa kalikuan ang bawat isa na sumasambitla ng pangalan ng Panginoon. Yan po ang isang bagay na mangyayari kung tunay na ating pong kilala ang Panginoon. Tayo po ay lilihis, lalayo sa kasamaan o sa kasalanan. Lalo na yung may kahinaan natin. Kung tayo ay may mga kahinaan, umiwas na po tayo. At sabi nga sa Ephesians 4:21, kung tunay, sabi nga ganon,
na siya inyong pinakinggan at kayo'y tinuruan sa Kanya gaya ng katotohanan na kay Jesus at inyong iwan tungkol sa paraan ng inyong pamumuhay na nakaraan. Ang dating pagkatao na sumama ng sumama ayon sa mga kahalayan ng pandaraya. Verse 23, at kayo'y mangagbago sa espiritu ng inyong pag-iisip. Mangagbago sa espiritu ng pag-iisip. At 24, at kayo'y mangagbihis ng bagong pagkatao na ayon sa Diyos ay nilalang sa katwiran at sa kabanalan ng katotohanan. Ayan po. Kaya nga nabanggit ko kanina na tunay ng isang tao ay naroon yung pagbabago gawa ng pananahan ng Holy Spirit. Kaya sabi nga 2 Corinthians 5:17, kaya't ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating baga ay nagsilipas na. Narito, sila'y pawang naging bago. Kaya tayo po ay may karapatan na, kalayaan na umiwas, lumayo sa kasalanan. Gawa ng Holy Spirit sa ating buhay, ano? Kaya na natin na iwasan ang kasalanan at maging si Satan, yung kanyang mga pandaraya at tukso. Kaya sa ating buhay, ano, alam ko na merong pagkakataon na merong bagay tayo nagagawa na ang banal na Espiritu ay ating nagigrieve. Ano, sabi po dyan sa Ephesians 4:30, ay ganito, at huwag ninyong pighatiin, sabi rito, no, ang Espiritu Santo ng Diyos, nasa Kanya kayo'y tinatakan hanggang sa kaarawan ng pagkatubos. Kaya may pagkakataon po na nagagawa natin yan eh. Kasi nandiyan pa rin yung ating lumang pagkatao na kung minsan hindi natin naingatan, ito ay lumalabas sa buhay natin. Hindi natin na-check. At sa gayon, tayo ay nadadala ng mga bagay ng mundo at maging sa tukso ng kaaway. At isa pong magandang halimbawa rito, no, na yung ating kalikasan talaga, kung hindi ito ay mababago, matutulad lang tayo sa mga wild na mga hayop, ano? Tulad po ng isang trainer, ano, ng wild animal, siya po ay nag-alaga ng isang baby na lion, ano, sa kanyang backyard. At hindi po niya ito binibigyan ng fresh na meat, kundi ng gatas at ng yung pagkain niya na yung sa parang niluto. Hindi po siya nagbibigay ng hilaw na pagkain. Ngunit nung ito'y lumaki, napansin po niya itong leon na ito ay gumagapang, ano? At nakita po niya yung isang pusa doon sa kanilang halamanan. At ito ay kanyang susunggaban. Ganyan po talaga ang kalikasan ng tao. Walang maganda na sa kanyang kalooban. Maliban na mabago ito. Kaya nga po, sa ating buhay, minsan nating naranasan ang muling kapanganakan, 100% ng pagbabago sa ating buhay at pagsunod sa Diyos sa magitan ng banal na Espiritu na siyang tumutulong sa atin na mamuhay ng may kabanalan. Hindi mo na nanaisin na ikaw ay mamuhay sa kasalanan. Kasi nandyan ang Holy Spirit. Nandyan yung mga gabay niya. Nandyan yung tinig na maliit sa ating isipan. Kung bagay na gagawin natin. Yung bago po ako talagang, siyempre, bagong Kristiyano, yung nakaugalian mo, nagagawa mo pa rin. Nagagawa mo pa rin. Pero parang may nagpapaalala.
nandiyan yung Holy Spirit. Anak, hindi na yan ang iyong buhay. Hindi na yan ang dapat mong gawin. Kaya unti-unti po ang pagbabago sa buhay ko, nakita ko at naranasan ko po yan. At alam ko na sa ating buhay, sa atin man, ay nandyan yung pagbabago sa atin, Kaya, ingatan po natin ang ating mga sarili, ating buhay, kasi po gagamitin tayo ng Panginoon, sa lahat ng pagkakataon habang tayo ay merong ulirat. At kung ikaw ay nakarinig ng mensaheng ito ngayong gabi, dito man o sa online, nakakasiguro ka ba na ikaw ay kilala ng Panginoong Hesukristo ng lubusan? Kung hindi, bakit hindi mo siya kilalanin bilang iyong Panginoon, tagapagligtas at hari ng iyong buhay sa pagsisi at pagtalikod sa iyong kasalanan? Sa gayon ay makakatiyak ka ng langit at may buhay na walang hanggan at walang katulan sa impyerno sa oras ng iyong kamatayan. Tandaan natin, napakahalaga. Sabi ko nga, ang unang step. Kasi kung magkamali tayo sa unang hakbang, susunod na mga hakbang ay mali na. Ay mali na po yun. Kung ikaw naman ay Kristiyano, ikaw ba ay lumalakad sa katotohanan sa gabay ng Banal na Espiritu? Meron ka ng kalayaan, sabi nga natin, sa kasalanan at gapos ng dyablo upang mapagtagumpayan ang tukso ng kaaway at kasalanan. Naway, naunawaan po natin ang paalalang ito, na naway hindi lamang po ang tayo ang nakakilala sa Panginoon, kundi tayo ay lubos na kilala ng ating Panginoon. At naway ito'y magandang paalala po sa atin, sapagkat kung tayo kilala ng Diyos bilang Kanyang mga anak, tayo po ay nakakasiguro ng langit. Bagamat tayo narito pa sa lupa at kung anong pinagdadaanan ng mga tao, mga problema, at anumang mga karamdaman, yan po, ika nga ay dito lang. Pansamantala lang yan. At yan yung mga magpapalakas sa atin. Maging mga pagsubok sa buhay at pagtitiis. Merong hangganan. Kailangan lang tayo, sabi nga ni Santiago, ay tayo ay magpatuloy sa kabila ng mga kahirapan na ating pong pinagdaraanan. Patuloy lang tayo sapagkat sa ating pong paglakad sa mundong ito, kasama natin ang Panginoon. Hindi niya tayo pababayaan at iiwan hanggang sa dulo ng ating buhay. Okay, magandang gabi po. Tayo manalangin. Aming Amang Banal, uli salamat po sa iyong mga salita, sa iyong mga paalala, na tunay nga na kami ay lubos mo na nakikilala at sa gayon, anumang oras na kami ay iyong kunin, ay kami nakakatiyak ng langit o tahanan ay inihanda upang amin pong panahanan, nakapiling po ang aming Panginoong Hesus at kami po ay patuloy na magbigay ng kaluwalhatian sa iyong pangalan. Ama, dalayan ko po sa bawat sa amin, alam ko na kung minsan kami po ay nadadala sa takbo ng mundong ito na kung saan kami ay nakakagawa ng mga bagay na bibigay kapighatian sa Banal na Espiritu. At naway sa tuwin na Panginoon ay makita po namin malayo pa ang tukso na dumarating ay amin pong maiwasan at patuloy, Panginoon, na magliwanag at patuloy, Panginoon, na gawin namin ang iyong kalooban na patuloy na magbahagi ng iyong salita sapagkat nakikita na namin na ang mga palatandaan
na malapit na bumalik ang Panginoong Isus upang kami ay iyong kunin, upang kami, Panginoon, ay magkaroon ng fellowship, kabahagi sa iyo pong kaharian. Ama, salamat po sa gabing ito at andalangin ko nga po na maging sa mga nakapakinig nang wala pang Kristo sa kanilang buhay, wala pang Banal na Espiritu, na kilalanin po nila ang aming Panginoong Hesus sa pagsisi at pagtalikod sa kasalanan at pagtitiwala sa ginawa ng aming Panginoon doon sa krus ng Albario. Ama, muli, salamat po sa gabing ito. Ikaw ang maluwalhati at mataas, maging sa aming paghiwahiwalay sa gabing ito. Sa pangalan ng anak na si Jesus. Amen. Okay, tayo po ay dadako sa ating pong pagkakaloob at babasahin ko po ang Lucas chapter 16, verse 10 and 11. Verse 10, ang mapagtapat sa kakaunti ay mapagtapat din naman sa marami. At ang di matuwid sa kakaunti ay di rin naman matuwid sa marami. Kung kayo nga hindi naging mapagtapat sa masamang kayamanan, sino nga ang magkakatiwala sa inyo ng mga tunay na kayamanan? Okay, tayo po ay dumako sa panalangin. Ama, muli sa iyo ang kapurihan, kalwalhatian, sandaling ito, sa aming pong pagbibigayan. Dalangin nga po namin, Panginoon, na naway aming maipagkaloob ang iyo pong bahagi sa aming tinatangkilik at patuloy, Panginoon, na mayroong kagalakan maging sa maliit na aming maibigay, ay ito ay malaking tulong para sa iyong gawain. Pagpalain mo rin, Panginoon, ang bawat isa sa aming pagkakaloob na ito. Sa pangalan ni Kristo Jesus, Amen. Tayo po ay magpasalamat. Mapagpalang Diyos naming Ama, salamat po sa natapos na pagbibigayan. Dalangin nga po namin na nawaya ikaw po magpala sa amin pong nalikom na salapi at magamit po sa lahat ng pangangailangan ng iglesia, lalo na nga po sa pagpapalaganap ng salita. At sa lahat, Panginoon, na tinutulungan ng iglesia pong ito, ang mga missionary, patuloy ang dalangin namin na ikaw po ang mamahala, lalo na sa mga lugar na kung saan ang iyong mga salita ay pinit pa o sarado pa, Panginoon. Ikaw po ang magbukas sa kanila pong mga tahanan, kanilang puso, pagkaunawa at pagkilala sa anak na si Jesus. Salamat po ng marami sa gabing ito sa pangalan ng anak na si Jesus. Amen. Tayo po'y muling magsitayo para sa ating pangwakas na awitin, Living Sacrifice. I look upon my life and realize at last that in myself there's nothing I can do. And yet here I stand to offer all I am and give myself completely, Lord, to you. Take my life, a living sacrifice, knowing it's the least that I can do. Make my life a living sacrifice, holy and
I cannot be content until I reach that place. How little I have given up to you. Lord, break down my will, make my desires your own. I long to give my everything to you. Take my life, a living sacrifice, knowing it's the least that I can do. Make my life a living sacrifice, holy and acceptable to you. Take my life, a living sacrifice, knowing it's the least that I can do. Make my life a living sacrifice, holy and acceptable to you. Holy and acceptable to you. Tayo po'y manatiling nakatayo. Tayo po ay pasalamat sa natapos po nating gawain sa gabing ito. Ama, muli sa iyo ang kapurihan at kalatian. Sandaling ito, salamat po sa iyong mga salita. Salamat sa paalala at hamon upang muli kami ay patuloy na gumawa, kumilos sa kabila ng aming pong mga pinagdaraanan sa buhay. At alam po namin na ang lahat ng bagay na yan ay ninais mo na dumaan sa aming buhay upang magpalakas, magpatibay at lubos na magtiwala sa iyo, Panginoon, sapagkat ikaw ang siyang aming pinaglilingkuran, ikaw ang siyang nakakakilala sa bawat sa amin, at alam po namin na hindi mo kami pababayaan. Dumaan man kami sa bagyo ng buhay sa lupang ito, at sa gayon ay kami muling iaangat mo, itataas, upang ang iyong salita, upang ang iyong anak na si Jesus ay mahayag sa maraming kaluluwa sa aming kapaligiran. Ama, nawa, ang bawat isa sa amin na mayroong pong katiyakan ng langit, mayroong banal na espiritu na nasa aming buhay, Panginoon, ay amin siyang bigyan ng patuloy na kapurihan sa aming buhay. Lumakad po kami kasabay, Panginoon, ng banal na espiritu at patuloy na maging liwanag at patuloy abutin ang mga taong naroon pa sa kadiliman ng kasalanan. Ama, muli, dalangin din po namin sa gabing ito na ikaw po ang mamahala, maging sa amin pong sama-samang panalangin at patuloy na ikaw ang duminig at patuloy, Panginoon, ang magbigay ng tamang panahon kung kailan, Panginoon, ito ay iyong bibigyan ng katugunan. Ama, salamat po at maging sa aming pag-iwalay sa gabi ring ito, ikaw ang manguna at mamahala hanggang sa amin pong mga tahanan. Salamat po ng marami. Ang lahat po ito ay aming tinatagumilin at pinasalamatan. Tanging pangalan po ng anak na si Jesus. Amen. Okay, mga.